Hello! Welcome sa ating Heart to Heart Talk! Finally! I am Pastor Melissa and together with me ay kasama natin of course for this day and for this episode na sasagutin po natin lahat ng mga katanungan. We have Kianka and also Paul Examina. Hello! Hi guys! Ayun, kaya we really have decided na to post something, kung ano man ang mga questions ninyo. We will try our best na masagot lahat ng mga ito. Of course, still, that will glorify the name of the Lord at with the best that we could give based on our experiences in life. So, we hope that you will be blessed sa ating pag-uusapan ngayong oras na ito. Okay. Okay. Chill lang kayo. Chill lang tayo. So, ayan nga, Pastor Melissa, may nag-ask about some ministries. Okay lang, kahit hindi. Kailangan mo medyo sa ating kaka. Kahit hindi masyadong formal na. Ibig sabihin, Chill lang. parang chill lang, mga ganun. Kung ano tawag mo sa akin, nak, okay lang. Carry lang. Oo. Okay. Sige, Nay. Ayan na. Sige, Gusto ko Nay. na. Ayan. So, yun nga, may nag-ask Nay ng questions about ministries. Feel ko naman, Kuya Paul, hindi naman tayo malayo dito. Kasi feel ko naman teenager din yung nag-ask. Mhm. So, yung question niya, syempre sabi niya, good evening po. I want to know or to grow more spiritually. I do my devotionals and I do ministry po. Pero parang feel ko po hindi pa ako nag-grow. Hindi ko po talaga alam. Any advice po? Depende kasi iyan kung, of course, yung spirituality niya. Ilang taon na ba siyang nakakilala sa Panginoon? But it really doesn't matter kung gaano katagal o gaano kaiksi na ikaw ay nakakilala sa Panginoon. I think what really matters is your desire to know Him more. 'Di ba? Yung parang yung desire mo talaga na mas makilala pa siya ng lubusan. Kasi I think growth or kumbaga yung deep relationship will come kapag ka nandun na sa point ng isang tao o ng isang relationship, kapag parehas, both side, of course, ginusto ninyo, and of course, lalo sa'yo, if you really want to, to grow more, tama ba? Yung question Yes. is what she wants to grow more. He or she wants to grow more to the Lord. Ginagawa naman niya devotions niya. Ginagawa naman niya yung ministry niya. But the question is her or his heart really there? Andun ba talaga puso niya? Yeah. Kasi pwede kang gumawa ng devotion. Pwede kang mag-ministry. Pero kung wala puso mo doon at responsibility lang siya sa'yo, I don't think you will last long. Kasi kapag naging isang responsibilidad na lang sa isang bagay, na wala ng pagmamahal mo doon. Totoo ba? Yeah. Parang darating yung time na ginagawa mo lang siya dahil burden mo na lang siya. Pabigat, in Yeah. short. At Yeah. kapag naging pabigat sa'yo yung isang bagay, doon ka na nahihirapan, doon ka na kumbaga nawawala na ng passion sa ginagawa mo. And that's where a lot of people are being exhausted and easily get burned out. Ewan ko, iba naranasan niyo na ba yun? Yeah, ako po talaga personally, lalo na pag alam mo yun, yung wala ng passion yung ginagawa mo. Wala na, like parang hindi mo na siya talaga gustong gawin. Mhm. Parang yun yung time na doon mo maiisip na huminto na lang, hindi ka na magpapaalam. So parang doon napapasok yung mga negative thoughts na dapat hindi nakaka-apekto sa ministry mo. Kasi first of all, ginagawa mo siya sa Lord. Mhm. Tapos parang dahil nga parang iniisip mo na lang yung gagawin or sasabihin ng tao, Mhm. parang gagawin mo na lang siya ng gagawin hanggang sa mapagod ka. Totoo. Ikaw na. Right motives. Mhm. Feeling ko na parang kailangan talaga alam mo kung ba't mo siya ginagawa. Yeah. Hindi dahil parang responsibility, Yeah. dahil sinabi ng leader or Mhm. pastor. Pero O dahil chine-check ni pastor. yeah, Yeah. yun nga po eh. Kasi mostly may mga ganun talaga. Pero makikita talaga natin kung bakit natin ginagawa. Ano yung purpose mo? Mhm. Gino-glorify mo pa si Lord o para ma-please lang yung tao? Mhm. Yeah. Kaya po siguro kasi naniniwala po ako na may mga nagsaserve pero stagnant lang din Yeah. sila doon sa sitwasyon na meron Mhm. sila. Kaya para sa akin po talaga nung ako po, nung chinecheck ko din yung sarili ko, kailangan din pala na
itama yung kung ano yung ano yung goal ko, bakit ko to ginagawa. Mm. Kaya yun po, yun yung para sa akin. Right motives. Tsaka yung gagawin ko to hindi para sa tao. I mean, yes, nandun yung part yun, pero babalik ka dun sa first place na Yes. para sa Lord Right. talaga. Yes. You wanna grow because you love what you're doing. Yes. You love God. Mhm. Kumbaga parang, kaya ka magde-devotion, kaya ka magbe-ministry. Kasi mahal mo si Yeah. Lord. Yes. That should be like the bottom line of everything that you are doing. Kumbaga, latter part na lang yung mag-grow ka. Pero yung makilala mo si Lord, Mhm. yung maging familiar ka sa Kanya, yung bang mas makilala mo pa siya na lubusan sa buhay mo, that I think is more important, going deeper than going further is the latter part. Yes. Tsaka na yung yung desire. Na, Mhm. Lord, I want to know you more. More. Yes. Yung effort, Yun po. 'di ba? Kasi pwedeng gawin mo isang bagay nang wala nang ka-effort. Yes. Possible ba 'yun? Tsaka mafe-feel mo na sa tao once na nagsiserve, Mhm. yung kahit hindi pa sila, like wala pa yung act, mafe-feel mo na agad yung presence sa kanila Mm-mm. Na parang nandun na yung growth. Kahit hindi pa nagsasalita. Yeah. Kahit di pa nagsasalita. You know parang alam ng tao, mahal niya talaga ginagawa Yes. niya. Mm. May nakakita man na wala, tutuloy niya yung ginagawa niya. Right. Mm. Responsibility man siya para sa iba o hindi, pero ikaw gagawin mo yun because that is your lifestyle. Yes. Malinaw sa kanya. Yes. Malinaw. Kumbaga, hindi mo lang siya iisipin as part of your responsibility or assignment or task na iniatang sa'yo, but you are doing it simply because, kumbaga, part na siya ng buhay mo. Yes. Part Tama na po. siya ng pagkatao mo. Mm. Something like that. Right. I love the question. Kasi nga, kumbaga, ang daming tao nagtatanong paano ako mag-grow? Paano ako mag-grow deeper? I think, yung pinaka-key ingredient talaga dyan is, you do everything. You do small or big things with love. Yes. Yeah. Nice. Right. Nice. Galing. Wow. Grabe. Grabe. Una pa lang. First pa lang yan. First pa lang yan. Parang pwede na Oo magtapos. nga eh. Pero meron pa dito susunod. Mm-mm. Sabi naman dito po, maiba po tayo. Sabi diyan, paano po kapag may kailangan kang i-reject for your peace, pero hindi po nila naiintindihan? Mm. Wow. Lalim Wow, nun lalim. About peace. Rejection for the sake of your peace. I don't think mali ang mag-reject for the sake of your peace kasi tayo kasi hanggat kaya nating umoo Mm. kahit na chaos na para sa atin, kahit na there will be a lot of distractions sa buhay natin, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, kumbaga parang ano na siya it's easy to say yes hanggang sa totoo yun, alam mo yun, parang ewan ko, pero may mga karanasan, may mga na nakausap ako na people or nakasamang tao na ganun oo ng oo, kahit na para sa kanila hindi na okay yun. Tapos hindi na sila nakakatulog. Hindi, kumbaga parang lahat ng aspeto ng buhay nila, mentally, emotionally, physically, talagang drained na. Drained. Pero oo pa rin ng oo. Kasama na dun yung peace Mhm. Hanggang sa mamaya-may ng konti, pinagpatong mo na lahat-lahat. Sumabog na lang siya. Hanggang sa bigla na lang niya binitawan ng lahat. And So, biglang nawala na biglang nawala. Bigla na lang, boom, hindi mo na siya makikita. Biglang, kumbaga parang, in-offload talaga niya lahat. But, I do think, it's also time for us to learn how to say no. Yun. Lalo na kung yan ay may kinalaman sa kapayapaan mo. Yes. Lagi mo natandaan, of course, the peace that comes from the Lord is really something that, sabi nga sa Bible, yung kapayapaan that transcends all understanding. Mhm. So, ibig sabihin, kahit pa dumating yung time na nire-reject mo yung tao na yon, pero hindi niya maintindihan for the sake of your peace, or for the sake that you are doing the right thing, or for the sake na alam mo, para yun sa ikabubuti mo, to glorify God Yeah. in what you do, you've done your part, you learn how to say no, somehow you explain your side, you explain your part, then leave it to the Lord. Right. Give God the rest of, of all the concerns. At si Lord na bahalang magpaintindi sa Kanya. Mhm.